Yung incisors mo, 4. Yung premolar mo, 4 din sa taas at baba. Kumpleto na ba yung ngipin ko? Di pa eh. Bensi, dentista ka na ba ngayon? Gusto mo na maging dentista, Bensi? Kanina ka pa namin dito pinapanood eh. Simula po kasi nung nag-aral tayo tungkol po sa ngipin, naging interesado po ako dito. Kaya pala pinag-aaralan mo na iba't ibang uri ng ngipin. Meron po bang iba't ibang uri ng ngipin? Oo, Junior, meron. Bagaman ngipin ang tawag dito, iba-iba pa rin ang uri at katawagan. At iba-iba rin ang functions nito. Tulad na lang ng mga ngipin natin sa harap. Ito ang ginagamit natin na panghiwa o pangputol ng mga pagkaing isinusubo natin. Tama. Kung titignan nga natin, kids, itong nasa harap ay matalas at hindi flat. Oo nga po, no? Iba po ang itsura ng ngipin natin sa gilid sa loob ng ating bibig dahil ito po ang panguya natin sa ating mga kinakain. Kuya Eric, pwede mo po bang ituro sa amin ang lahat ng klase ng ngipin? Oo naman, kaya yan nga ang pag-aaralan natin ngayon, ang iba't ibang uri ng ating ngipin. Alam nyo kids, marami talagang functions ang ating ngipin. Sa Biblia nga, ginagamit ito para ipakita ang pagkagalit eh. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Awit sa 37 at 12. Ang masama ay kumakatha laban sa ganap at pinagngangalit sa kanya ang kanyang mga ngipin. Nai-express din po pala ang ating galit sa pamamagitan ng ating ngipin. At yan ang ating verse of the day. Sige, mukhang handa na kayo sa ating pag-aaralan. Alamin natin ang mga katawagan sa ating mga ngipin at kung saan ito ginagamit. At yan ay sa pagbabalik ng KNC Show!